Nakita nga ulit si Sam at si George at sinabi ni George, hindi niya na ako ulit maapi dito sa bahay dahil hindi lang ikaw ang buntis, Sam, buntis din ako. Sam, kaya pala ang lakas ng loob mong maganyan-ganyan. Samantalang dati, tahimik ka lang naman dyan dahil hindi ka pwedeng mabuntis. At ngayon buntis ako, so parehas lang tayong may karapatan, kaya wag mo kong yayabangan. Wala akong pakialam kung nabuntis ka o nagdadalang tao ka. Ang mahalaga sa akin, ang anak ko. George, napakasama mo talaga, Sam, no? Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi ka talaga nagsisisi sa mga nagawa mo. Sam, anong pinagsasabi mo, George? Gumagawa ka na naman ba ng kwento? Walang maniniwala sa'yo. At sa tingin mo talaga, Sam, mapapaniwala mo lahat ng mga tao dito sa bahay. Lalabas din ang katotohanan na ikaw ang pumatay kay Basil. Tumigil ka na, George. Puro ka lang naman hinala, wala ka namang ebidensya. Tsaka, anong basihan mo? Bakit akong pinagbibintangan mo? Malalaman mo rin sa takdang panahon, Sam. Ngayon, wala pang kaalam-alam ang lahat, pero lalabas din ang katotohanan na ikaw may pakana ng lahat. Wag na wag mo akong hahamonin, George, dahil hindi mo ako kilala. Kung galit ka sa akin, ako lang. Wag na wag mong itadamay ang pamilya ko dahil hindi ako mag-iisip na gantihan ka. George, tinatakot mo ba ako? Pwes, hindi ako natatakot sa'yo. Tingnan natin kung hanggang saan yung pagpapanggap mo. Sa tingin nyo guys, may pag-asa pa kayang magkaayos ang dating matalik na magkaibigan na si Sam at George? At sabay-sabay nga po nating abangan ang gumagandang kwento ng Widow's War.